Hello, hello, video log. Eto ha, kanina ko lang medyo na-e-excite akong, i-video 'to because kanina ko lang din siya na-figure out parang, "Oh my God, kailangan kong madali, kailangan kong mag-video today." Eto, naniniwala ka ba dun sa ano, everything happens for a reason, 'di ba? Parang minsan 'di ba ang dali-dali lang kasing sabihin nun na yung mga tao usually parang, ganun talaga, everything happens for a reason, gano'n. Yung mga magagandang bagay, hindi magagandang bagay, parang, everything happens for a reason, gano'n. Pero parang, parang ang hirap siyang paniwalaan kung bakit. Tapos ako siyempre kasi 'pag halimbawa ito, marami akong na-e-encounter na 'di maipaliwanag, ganyan. Tapos yun na lang yung ikukuwento ko dito sa vlog. Which is ano, depende sa'yo, ha. I mean, discretion mo yun kung maniniwala ka or hindi. Basta ako nagkukuwento lang ako, okey? Gano'n. Kung ano, kung applicable sa'yo or what, ikaw may free will tayo. Ayun, so 'di siyempre kuwento ako mga ganyang angel numbers, bakit nangyayari yun. What else? Spirituality, spiritual awakening nangyayari sa'kin, gano'n. Hindi ko maintindihan. Gusto kong paniwalaan pero parang hindi, kasi hindi ko naman nakikita. I mean, ang dami-dami ng times na parang the universe is telling me na, "Maniwala ka, maniwala ka, maniwala ka." Pero parang ako, sige maniniwala ako, pero magre-research pa rin ako. I mean, kasi hindi ko hindi ko alam, hindi ko mafi-figure out kung paano. I want to learn, I want to know, but, okey sige parang chill na lang ako gano'n. Parang kung ano yung i-unfold mo sa'kin kasi yun din naman yung parang sinasabi na parang, "Do not stress yourself, it will unfold, on the right time." Okey sige, unfold on the right time. Tapos eto na nga, um So, hindi ko naman kasi masyado hindi ko naman nadi-discuss dito yung about sa ano, sa topic ng astrology kasi hindi naman ako astrologer, gano'n. Pero so far parang, um, oo, like hindi ko naman siya puwedeng ikuwento or magsalita about that kasi hindi naman ako professional na astrologer, gano'n. Ako nagre-research din lang ako, parang interested din lang ako, gano'n. And then siyempre halimbawa sa FYP dun sa kabilang app, gano'n. So, 'pag interested ka sa isang video may na-figure out ka, eh, sunod-sunod na 'yan, 'di ba? So, parang ako gano'n lang ako, parang research lang. Kung noon kasi 'di ba siyempre 'pag sinabi na, astrology, ang iisipin lang natin is horoscope, 'di ba? Like if you have a childhood back in the 90s, yung, 'di ba pinapanood lang natin 'yan sa morning show at that time, kung naabutan mo pa yon. Kung halimbawa bago pumasok ng school, ayan na yung ano iniintay mo yung, iniintay mo yung horoscope mo, ganyan. Bago dumating yung school service parang, aabot ba or hindi, gano'n. Tapos paniniwalaan mo yon kasi somehow siyempre parang malay mo totoo, gano'n. Pero alam mo yun, na-realize ko na yung palang astrology is hindi pala siya horoscope lang, gano'n. Parang mas malalim pa pala siya, parang and mas malalim and mas complex pa pala yung gano'n. Hindi lang siya basta kung ano yung birth date mo, gano'n. Meron pa siyang mga, halimbawa yung mga ascendant, yan yung mga houses, gano'n. So, parang kung akala mo ang zodiac sign mo is kung ano yung sa kung kailan ka pinanganak. Parang hindi, rising ano, parang sun sign mo siya, tama ba? Sorry ha kung mali ha. Parang yun lang yung super naintindi ko, gano'n. Tapos iba pa yung ano, iba pa yung, sa ascendant, gano'n. Basta medyo ano siya, komplikado. So ako research lang naman. Hindi naman makakapag-explain pero siyempre if you want to, consult, do'n ka sa astrologer mag-consult, gano'n. Do'n ka sa professional if you believe on, readings gano'n. Kasi ako nga, eh, 'di ba
somehow nakikinig ako ng mga tarot card readers. Pero, discretion natin yon, free will natin yon, and tayo bahala kung maniniwala tayo or hindi. Kasi, ano, it's our life. It's our journey. It's our responsibility. Ganun. O yun, dami kong dada. So yun nga, nagda-dabble ako sa ganyan astrology. Chine-check-check ko, saan ano yung mga placements, ganyan. Naaral-aral ko lang. Just para maintindihan ko lang kung ano yung natal chart ko. So yung natal chart is yun yung parang kumbaga para siyang yung screenshot nung kalawakan kung saan nandun yung placements nung mga planets, ganon, and the other important things, ganon. Kung saan sila nakalagay through the zodiacs. Ganon. So, syempre, kung halimbawa meron kang kapareho na birth date at the right time, di ba? So, applicable ay posible magkapareho kayo, ganon. Oh well. Tapos, eto na. Yung napunta ko dun sa part na pinag-uusapan yung Jupiter return. Kasi ang worry ko lang nun is Saturn return eh. Meron topic na gano'n sa astrology, yung Saturn return. Parang, siya eh, something about, ang interpretation ko is parang negative, yun yung pagkakaintindi ko. So parang, yun yung medyo ginugoogle-google ko kasi parang syempre nakakatakot yung kailangan mo paghandaan. Mga ganun lang. Mga for entertainment purposes ko lang. Tapos recently, na-encounter ko yung Jupiter return naman. Sorry. 444 on the clock. Angel number 444. Universe, tulungan mo ako mag-explain dito, ha? Pabuti ba natin ito 1 hour? Universe, tulungan mo ako. Explain natin, ha, kung paano mo in-orchestrate ang lahat. O, yun. Kasi medyo na mind blown ako. And natatagal ako magsalita. Kasi di ko alam kung nasasabihin ko. Basta gusto ko lang magkwento. So yan, si 444 nagpakita. Please help me, universe. Ayun. So, na-encounter ko yung Jupiter return. Na, okay, so parang ganito siya. So, syempre, pinanganak tayo, ganun. Tapos, naka-align yung mga planeta. So, lahat naman ng mga planeta, hindi naman yan pare-pareho ng ikot, di ba? Merong, halimbawa, Mercury, malapit sa araw, ganun. So, mas mabilis yung ikot niya, ganun. Tapos, palayo ng palayo, halimbawa natin yung mga outer planets or sabihin natin na simula Jupiter hanggang Pluto, ganun. Sila yung medyo matatagal yung yung ikot sa araw, 'di ba? Kasi mas malayo na sila eh. Mas malaki yung orbit nila. Ganun. So, etong si Jupiter ay iikot siya ng 12, tama ba? 12 years. Kada 12 years. So, meron tayong ilang Jupiter return. Halimbawa, 12 years old ka, yon Jupiter return mo. Tapos, pag nasa 24 ka na, 24, ganon, may babalik uli yung Jupiter mo. Tapos, kasunod, may pangatlo, 35, 36. Tapos, na-realize ko, oh my God, nandun na ako sa pangatlo. Hindi ko naman malaya kasi hindi ko naman alam. Wala naman din naman ako astrologer. Hindi ako familiar sa mga ganyan. Parang for fun ko lang na inaaral-aral. Hindi naman ako ganun ka-seryoso sa ganyan topic. Angel numbers nga, hindi up to now, hinahayaan ko lang na mag-unfold kung ano i-unfold eh. Pero alam mo yun, kanina, bigla ako napaisip, napagtagpi-tagpi ko yung mga something na, oo nga no, parang if I'm going to zoom out the things that's happening to me like right now, tapos i-zoom out ko siya na within 1 month, i-zoom out ko pa siya ng 6 months, i-zoom out ko siya ng what happened last year, like kung ano ako last year, ganun.
napansin ko, oo nga 'no, may changes pala na nangyayari na sobrang hindi ko napansin or siguro napapansin ko pero kasi masyado akong occupied. Halimbawa, occupied sa work, sa job, gano'n. Occupied sa pag halimbawa, pagse-save ng ng pera, pag-iisip kung ano yung mga dapat kong paghandaan, mga pagbili lang ng groceries o gusto kong bumili ng something. Napansin ko, oo nga 'no, meron palang changes na hindi ko napapansin. And at that time, nagta-transit na yung Jupiter dun sa natal Jupiter ko. 'Di ba siyempre, balik ulit tayo, 'di ba pinanganak ka, naka-align yung mga planeta dun sa solar system, ganyan. O screenshot, picture, naka-post sila, charot. Naka-post sila. So kung nasa ang zodiac yung Jupiter mo at that time nung pinanganak ka, so after 12 years dun uli siya babalik, gano'n. So dun sa zodiac na uli na yon. Kung nasang house, nasang zodiac, gano'n. I mean, sorry kung kung hindi ka nagda-dabble into astrology. Baka parang naisip mo, "Ay wala namang kwenta yung sinasabi mo." Pero ano lang, pakinggan mo lang. Hayaan mo lang yung mga ibang terminologies. Kasi baka mamaya merong iba na, alam mo yon, yung hindi lang Mercury retrograde at Venus retrograde yung mga iniisip about sa possible merong iba na baka merong may alam pa na mas malalim sa astrology, baka maka-relate sila. Okay, iki-cater ko yung kung sino ang makakanood. O yun, so ngayon yung si Jupiter ko is nagta-transit na siya kung nasa ang zodiac yung natal Jupiter ko. So parang nag-a-align sila. Well, actually ngayon is lumampas na, gano'n. Pero nasa same house pa rin siya. Para siguro meron na lang yung tansya ko dito is na meron na lang akong 3 buwan bago siya lumipat sa kasunod na kasi, eto, yung Jupiter right now is kung halimbawa kung i-research mo yung mga transits, gano'n, check mo lang sa may Google naman lahat, may phone naman lahat, may, laptop naman lahat. I-search mo lang kung yung mga current, transits ng planets today as of now. Nasa Gemini pa at this moment na recording 'to, ha. Kasi baka mamaya hindi ko sure kung baka next year mo pa 'to mapanood or after a few months. Pero at this moment, kung kailan ko siya nire-record, nasa Gemini pa yung, Jupiter, which is kung nasaan din yung natal Jupiter ko. And then I realized, oh my God, oo nga 'no, may sense kung bakit nangyayari yung mga bagay-bagay, kung bakit ako napapaisip bigla about sa yung mga breaking generational cycle, and I'm thinking so much about myself. Parang hindi na kasi siyempre naisip ko, akala ko baka nai-imagine ko lang or baka nga siyempre spiritual awakening, gano'n. Baka dahil lang do'n. Somehow, napaisip ako na hindi kaya baka isang factor din 'to, which is, if you believe in astrology, like because I have, I have a Jupiter, return, which is actually parang sabi nga dito sa isa kong binabasa is sort of, para siyang midlife crisis, parang gano'n. Ta's naisip ko, "Oh my God, midlife crisis." Nangyayari pala talaga yung midlife crisis na 'yun, if ever. Kasi siyempre andun ako sa part ngayon na marami akong iniisip about myself, gano'n. Parang, anong gagawin ko? Anong balak ko dito sa anong balak ko dito sa vlog na 'to? Like ganito ba talaga siya? Like magtutuloy-tuloy ba siya na kung ano-ano lang yung i-explain ko? Parang ano ba yung balak ko talagang gawin anong balak kong gawin sa buhay? Kasi parang, alam mo yun, siyempre merong ibang tao na
ever since they were young, medyo figure out na nila kung ano yung gusto nila sa buhay. Parang ako kasi hindi pa ano, hindi pa gano'n. Parang medyo mababaw pa lang na yung gusto ko is parang go with the flow, come what may, mga gano'n na klase, gano'n. So, meron akong mga creative, ideas na naiisip, is just that hindi ko pa siya, pinag-iisip ako pa kung paano siya gagawin. So far etong pag-vlog lang na 'to, ito yung isang creative outlet na, ginagawa ko na, gano'n. Na hindi na lang siya nasa isip na wishful thinking or parang in manifestation pa. I mean, andito na siya, ginagawa ko na. So, napaisip tuloy ako na parang, oo nga 'no, it makes sense. If yung Jupiter is nasa Gemini, Gemini is about communication. Anong ginagawa ko? I'm communicating, na hindi ko 'to ginagawa before. Kailan ba ako nag-start nito? January, gano'n. Pero nasa isip ko na 'to ng matagal na panahon na, parang last year pa. It's just that naisip ko kailangan ko lang ng pera para bumili ng camera because nagta-try din ako sa phone. It's just that parang hindi ko siya gusto. Tapos yung mga naisip ko pa nun, yung nagva-vlog ako sa labas, gano'n. Tapos nahihiya naman ako magdala ng camera. Tapos naisip ko yung mga food vlogs, gano'n, parang mag-gano'n kaya ako. Or magluto kaya ako. Tapos naisip ko, hindi ko na, gano'n ba talaga yung gusto ko sa buhay? Gano'n ba talaga yung gusto ko? Pwede ko namang gawin. Pero by heart ba, yun ba talaga yung gusto ko? Kasi naisip ko, kung kakain ako ng kakain, pupunta ako ng mga restaurant, kakain ako ng kakain sa iba-ibang ano, lolobo naman ako nun. 'Di ba? Although, 'pag naman every weekend naman, I mean kumakain naman talaga ako sa labas, gano'n. It's just that napapaisip ako na, eto ba talaga yung pinakagusto ko, mag-food vlog, gano'n, or baka iba. Tapos eto na nga, 'di ba, yung mga nakukuwento ko sa mga previous na videos ko, puro about, yeah, the subconscious, mga hindi pa ipaliwanag na bagay about mga generational cycles na hindi ko naman siya nire-research. It's just that yun talaga yung parang dun ako dinadala. Parang yun yung pumasok sa isip ko and then suddenly parang naka-relate ako and then kung ano yung ine-explain ko kada video is just impromptu. Impromptu lang siya, gano'n. Parang once na nakabuo ako ng concepts is just yun lang, parang siguro magbu-bullets lang ako, gano'n. Basta as long as may topic and then just create, an essay, gano'n, impromptu speech, gano'n lang. So, parang ako hindi rin naman ako makapaniwala na nakakapagsalita na ako ngayon ng medyo dire-diretso kasi hindi naman ako ito, like before, like last year. Naisip ko, oo nga 'no? And yung placement na yun ha, eto, dagdagan ko pa yon para lumalalim na tayo ng lumalalim. Yung placement na yon na nasa Jupiter ko is that, yung Jupiter ko kasi sa natal chart is, I'm not sure kung kung puwede ko kaya sabihin yun. Sige na lang. Basta in between siya ng, first at saka ng 12th house, gano'n. In between siya ng first at saka 12th house. So, i-Google mo na lang kung ano yung meanings ng mga houses sa natal chart astrology ng iba-ibang houses from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 12 lang laman yun. 12 lang sila. Pero, the first house is about the self. Yun yun, tungkol sa sarili, gano'n. And then the 12th house is about the subconscious. Parang parang yun yung indicator, the subconscious, the unseen, gano'n. And naisip ko, oo nga 'no, sabihin natin na 1 year ago, chineck ko kasi meron kasing tools online na puwede mong, i-move, AstroSeek. You go to AstroSeek, astro-seek.
gano'n. Do'n lang ako laging madalas nagche-check kasi mas magaganda yung tools nila, gano'n. Mas marami silang tools do'n. This is not sponsored, 'di ba? Hindi, pero kasi nag-research naman ako kahit saan. Pero mas accessible kasi yung do'n sa AstroSeek. Meron sila lahat. Ayun. So, chineck-check ko yung mga transits, eh, inisip ko, "Oo nga 'no, nasaan ba yung Jupiter way back last year?" The Jupiter last year was in Taurus, nasa Taurus siya na zodiac, and yung Taurus ko na yun is nasa 12th house. Ta's medyo napaisip tuloy ako na, "Oh my God, hindi kaya that's why this is the reason why I'm seeing, that the angel numbers, and I'm having, some clarifications with my, spiritual awakenings." I mean, again, hindi ako professional na na astrologer. Puwedeng may ibang meaning 'yon, pero sa'kin kung maglo-look back ako sa nakaraan, what's happening last year, gano'n. Parang gano'n siya. Ano bang highlight ng buhay ko no'n last year, mostly gano'n. And at that time, parang 'yun yung time na nagke-create na ako ng stability. Kasi galing ako, like, few years ago, galing ako sa sobrang, not on this state na masyadong na masayahin, kabaligtaran, gano'n. Sobrang down ako, rock bottom, gano'n. Hindi ko naman sure kung s ay, hopefully 'wag naman 'no, hindi, 'wag na lang, 'di ko sasabihin. Hindi, kasi siyempre mahirap 'yon. Ang sinasabi ko lang is sana naman huwag, 'yun na yung pinakamahirap na part ng buhay ko, 'di ba? Kasi sino sino bang may gustong mahihirapan, 'di ba? Wala naman. Pero naisip ko lang, sana yung na-experience ko na yun is yun na yung yun na yung last. 'Di ba? Sana masasaya na yung mga kasunod, 'di ba? Like masaya naman ngayon, 'di ba? Sana naman tuloy-tuloy na, 'di ba? Oh, well, parang last year kasi nandun siya. So siyempre, etong camera wala pa sa akin, gano'n. Parang in the works na pinag-iipunan ko pa lang, gano'n. Pero sobrang na-urge na talaga ako na mag-vlog. Na itong yung phone ko parang ginagamit ko lang, gagawin ko every time na lalabas ako, gano'n, magvi-video, yung alam mo yung mga daily vlogs na yung silent vlogs lang. Kasi yun yung gustong-gusto ko noon na pinapanood, yung, yung mga images lang, gano'n, parang cinematic na view, gano'n. Tapos halimbawa kakain ka, ganyan, well, hindi ka nagsasalita kasi mahiyain ako, hindi ako madaldal. So, parang nahihiya ako na yung parang, "Hi, nandito ko ngayon sa ganitong restaurant. Ito ang in-order ko." Mga ganyan. Tignan natin kung masarap o hindi." Parang nahihiya naman ako mag-gano'n. Tapos every time na nasa labas ako tapos igaganon ko yung phone ko, siyempre may mga tao na titingin, gano'n. Parang medyo nahihiya ako mag-vlog ng ng ganyan. Sa isip ko, okay, parang sige kung ano na lang, trial error lang naman 'to, parang subok-subukan ko na lang hangga't wala pa akong camera mismo na nabibili. So, gano'n na lang muna yung iniisip ko. Tapos yeah, by January, nakabili na ako ng camera, and then yung New Year's Eve, yun yung unang vlog ko. Na sobrang random lang, gano'n. Kasi gusto ko lang na simulan siya ng gusto ko lang simulan ng January 1 para dalawayan ko yung dalawayan ko siya. Um, Kasi yung January 1 para maaalala ko na, eto yung anniversary kung kailan ako nag-ano, kasi hindi ko naman siyempre taasan na natin yung pangarap natin na 'pag nag-vlog tayo, magvo-vlog tayo ng matagal na panahon, 'di ba? Parang naisip ko, by next year parang sabihin ko, ito yung anniversary ko ng vlog, and then next year ito yung second anniversary, mga ganyan. So, na-realize ko na oo nga 'no, nung time na yun bago pa ako makabili ng camera, um,
I'm building on my subconscious. I'm understanding what's happening, the spiritual awakening, the angel numbers. Yung Jupiter, habang dumadaan siya dun sa 12th house ko in my natal chart, habang nagta-transit siya, transit kasi yun, syempre umiikot yung mga planeta, hindi naman sila titigil eh. Yung mundo nga, di ba, umiikot, di ba? So, ganun yun. Nagta-transit yung mga planeta. So, meron tayong fixed doon sa natal chart kung ano yung screenshot ng planets na nasa atin. Pero yung mga planeta, iikot lang sila ng tuloy-tuloy. Tapos, somehow, dadaan-daan sila doon sa mga houses, ganun. And then, meron sila mga meanings, ganun. Again, if you want to dabble into astrology, yan. Research lang. Gawin mo lang muna siya for fun, ganun. Kasi parang, syempre, may mga taong maniniwala, merong hindi. Pero, ako nga hindi ko pa masyadong ma-explain ng maayos, 'di ba? So, 'yan lang, for entertainment purposes, for fun, try mo lang, gano'n. And kung mag-work sa'yo, kung I do not know, 'di ba? Ayan, for fun, just try it. So, ayun, si Jupiter habang dumadaan siya do'n sa 12th house, do'n sa natal chart ko, which is about subconscious, it makes sense na, alam mo yun, nag-a-unfold sa'kin yung parang mga encouragement to go for, you know, to go for it, to go for your dreams. Pero sa'kin hindi ko pa lang siya masyadong pinaniniwalaan. I mean, naniniwala ako pero at the same time, parang alam mo yun, okey, parang urong-sulong. Kasi siyempre hindi ko siya nakikita, eh, wala akong tangible na proof for me to believe. So I need to research more, I need to check on other people, what they're doing, checking on other the spirit, dabbling into spiritual community, ganun. And then yeah, medyo na-encounter ko dun yung iba na parang, wait lang, ayoko dun. Medyo masyadong, alam mo yung pag sa spirituality, yung parang toxic, ano ba yun? Toxic positivity, yon. Sometimes kasi it happens eh. May time na mapupunta ka sa ganung part. But, I suggest na parang, kaya take it with a grain of salt, ganon. Parang, you need to be grounded as well. Kasi baka mamaya, you are so much into spirituality and idea of manifestation, and then you are not taking action. So, ang mangyayari, parang, alam mo yun, pag hindi natupad yung manifestations mo, pag halimbawa, may nangyari sa yung alam mo yun, hindi mo gusto. Tapos naisip mo, bakit gano'n nagma-manifest naman ako or nagiging spiritual naman ako pero may nangyayaring ganito, 'di ba? Tapos ma-misinterpret mo. Ang mangyayari is parang, ay ayoko na, hindi pala ano yan, hindi pala totoo yan, parang ayoko na, 'di ba? So parang for me, it's a balance. Balance siya na yeah, you believe but alam mo yun, um somehow, yeah, you take it with a grain of salt, take what resonates, and then wag mo nang masyadong seryosohin, parang 100%, just let it unfold naturally, ganon. So that's in my 12th house. And 12th house is subconscious. So parang yun yung mga battles ko at that time. Well, hindi naman, well, yeah, sige. Iniisip ko din naman siya. So, ayun. Oo nga, no, it makes sense. Tapos, eto na, nasa first house ko na siya. Ngayon, yung mga gusto kong mangyari sa buhay is eto na. Like yung mga ine-explain ko, like starting, yung, syempre, yung new year, parang, I'm still playing around kung anong gagawin ko, kung ano itatopic ko. Kasi hindi ko pa naman din sure. Pero ngayon, parang napapaisip ako na, yan na, yung mga breaking generational cycle, ganyan. But at the same time, parang alam mo yun, ayoko din naman na umikot lang siya sa gano'n. Kasi siyempre ayoko din maka-attract ng mga tao na parang nega. Kasi isip ko, oo nga 'no,
if I'm going to just tackle everything about breaking generational cycles, it will attract very angry people. And kapag halimbawa, if I'm going to, you know, parang parang hihila ka lang ng memory from the past or the stories of other people from the past, gano'n. Yes, I know it will help some people kasi yun naman din yung goal ko, parang for healing for those people na parang, yeah, na-encounter ko 'to, na yes, this is valid. Parang I feel validated. I feel, somehow may nakikinig, gano'n. May nakaka-relate sa'kin, gano'n. It's a good, maganda yon para do sa mga tao na, para sa kanila yung message na yun. Pero what if, 'di ba, kung mapunta siya dun sa mga tao na hindi naman para sa kanila yung message, 'di ba? Parang of course magagalit sila. Ta's naisip ko parang ayoko naman ng gano'n na I don't want to to wake up and read, a lot of, hateful comments. Parang hindi naman parang I don't want to continue, doing this just to keep on, fighting on beliefs, gano'n, ng mga tao na parang alam mo 'yun, hindi mo na mababago yung mga tao, eh, kung ano yung gusto nilang paniwalaan is 'yun na 'yun. Parang sa'kin, I'm just telling my story or telling other people's stories na nakukuwento sa'kin or na-experience ko, gano'n lang. Sabi ko nga 'no, nagkakaroon ako ngayon ng ng urges na parang, teka, parang feeling ko kailangan yeah, oo, I have to accept na yung mga ganitong memories is bumabalik-balik siya uli there is a reason. And nakikita ko na reason is because if Jupiter is on the first house and the first house is about self, then this is a time for, renewing yourself, new beginnings. And ako madalas nakaka-receive ako ng gano'ng angel numbers noon na hindi ko magets. It's about new beginnings, transformation, end of something, blah, blah, blah. Hindi ko magets. Talaga. Like, syempre, nire-research ko lang naman. Pero, yung mga meanings na is laging, madalas gano'n, parang, ano yun? Hindi ko talaga magets. So, parang, na, ano na, ako, ano ba yung tawag sa term na yun? Naiinis na ako na hindi ko siya wala akong magandang clue. So, every time I pray, every time I ask the universe na parang, "Tulungan mo naman ako na i-resolve 'tong puzzle na 'to," gano'n. Hindi naman ako gano'n katalino para para ma-figure out lahat, 'di ba? I still have my my human brain, 'di ba? Hindi naman ako mataas na na entity, parang, "Ay gets ko na lahat," 'di ba? Hindi naman, 'di ba? I still go through, through life. I'm living a normal life. So parang, my God, universe, tulungan mo naman ako. So na-realize ko, oo nga 'no, kanina, like if Jupiter is in is in my first house about self, tapos Gemini pa, o Gemini, eto na, communicate na ako. That's the reason why I'm on the right path. So the angel numbers make sense. Every time I'm looking at the time or maybe nasa labas ako nagko-commute ako bigla akong makikita, oh, 333, 444, 111, 222, 1111. And then 'pag ni-research ko minsan nakalagay lang dun, "You are on the right path." What? What? What on the right path? Ngayon medyo nage-gets ko na siya. I'm on the right path because eto yung ginagawa ko. Ito yung ginagawa ko, I'm talking about myself. I'm talking about improving myself. I'm talking about my story na galing ka sa nag alam niyo yun, yung peaks and valleys, ayun. Yung peaks and valleys ng buhay na galing ako sa valley, oh, yeah. Yung valley kasi yun yung babae. Tapos, peak. Tapos, I'm climbing up papunta sa peak or
sabihin na natin na at least mas stable lang muna, 'di ba, yung paunti-unting pag-akyat, 'di ba? Isip ko, "Oo nga 'no." And then is Gemini, it's about communication. May sense kung bakit eto yung topics ko ngayon, kung bakit hindi ako nagfo-food vlog. May sense kung bakit ako nagdadaldal lang. It's because in the I'm undergoing transformation. I'm trying to renew myself. I'm trying to reinvent myself. And naisip ko, oo nga 'no. Kasi during the previous Jupiter returns, halimbawa sabihin natin na nakalagay kasi doon is 12 years old, then sa sunod is 24 years old, yung second return. Nung ni-rewind ko yung time kung kailan ba nandun kung anong taon yun, it's around mga nasa 2010 to 2015. And ang naisip ko nun, oo nga 'no, ang naalala ko nun around 2010, 2015, sumusubok na rin ako nun na mag-vlog, eh, kasi gustong-gusto ko nun mag-fashion vlog, sa totoo lang. Walang no joke ha, I mean ito yung no joke, ito yung no joke. Sa part baka isipin mo, "Ano niloloko mo lang kami." Hindi ano, totoo yun parang kasi, hobby ko nun, is photography, ganyan. Gusto kong mag-take ng pictures. Gusto ko talaga mag-fashion vlog. So, nung time na yun, siyempre nagwo-work na ako tapos 'pag sumusweldo, talagang bibili talaga ako ng damit. And gusto ko talaga nung ano, yung mga fashion, posing, ganyan. So, gumawa na ako nun ng ano, ng vlog. It's just that ang naalala ko nun is pinanghihinaan ako ng loob because 'pag kasi siyempre may vlogging na nun, eh, vlogging with a B pa lang yon. So, mga website pa lang gano'n. Yung may YouTube na rin naman ata nun if I'm not mistaken, pero parang ano, eh, more on teaching kasi yung YouTube at that time and some randomness, gano'n. So, pagdating dun sa mga vlog, uso nun yung mga vloggers, gano'n. And actually nagkaroon din ako ng roommate nun na ano, eh, na vlogger din. Hindi ko lang tanda kung tama yung ano namin, kung naging ka-roommate ko na siya at that time, around 2010, 2015. Oh, well. Pero during that time, that 2010, 2015, so may pera na ako nun siyempre kasi nagwo-work na ako. Tapos bumibili na ako ng ano, ng mga damit, ganyan. So, andun ako sa point na nire-reinvent ko yung sarili ko, na naisip ko kasi nung bata ako hindi naman ako nakakabili ng mga ganito, hindi ako nakakain dun sa mga ganito. So, yun yung time na nag-e-explore ako, talagang sumasama ako parang halimbawa ano, parang, "Uy ano, mag-e-SB kami, sama ka?" Sama ako. Parang, "Uy, kain kami sa ganito, sama ka?" Sama ako. "Uy, may inom mamaya, sama ka?" Sama ako, gano'n. Tapos yung pagpunta sa ano mo 'yan, halimbawa ngayon, eh, at during this recording is summer ngayon. 'Pag summer, halimbawa outing, pupunta ng beach, parang gano'n, every time na may mag-aaya talagang sasama at sasama talaga ako. And siyempre mga ka-office mates ko din lang naman 'yun. So yung budget is parang reasonable naman. So makakasama talaga ako kasi mag nasa medyo similar lang naman yung salary namin, 'di ba? So siyempre gano'n. So makakasama at makakasama pa rin ako, gano'n. So dun ako nakapag-explore na pumunta ng, halimbawa iba-ibang mga beaches, gano'n. Siyempre, outside Metro Manila, ganyan. Tas may ano na, meron mong van, ganyan. Tapos dun ako nakapag-explore ng life beyond sa kung ano yung alam mo yun, kung ano yung nakagisnan ko, gano'n. And during that time, if I'm not mistaken, kung hindi ako na nagkakamali, parang wala naman ako idea sa mga topics ng manifestation, pero feeling ko nakapag-manifest na ako at that time. Kasi noon, um, siyempre nagko-commute ako. Yung bus is lagi siyang dumadaan sa mga buildings, ganyan.
ganyan sa mga sa kung saan man siya city na 'di ba, map na dumaan. So, madami ng buildings nun. Noon pa lang napapaisip na ako na one day titira din ako sa mga ganyang buildings. Mga ganyan na na skyscraper, gano'n. One day titira din ako na ganyan or makaka-encounter din ako ng nakakain din ako sa yung mga upscale na restaurant, ganyan. Pero siyempre lang naman, parang mga wishful thinking lang 'yun. Wala naman akong idea about sa mga manifestation. And then alam mo, napaisip ako na, oo nga in the bigger picture, may sense na, "Huy, na-manifest ko 'yun, na-experience ko na tumira ako before sa BGC, naka-condo ako nun." Though hindi ko naman solo, pero naka-condo ako. And then yung mga natirahan ko na iba din, yeah, tumira din ako sa isa pang condo. Tapos yung mga apartments na natirahan ko nun is maayos naman, gano'n. Tapos nagkaroon ako ng maraming friends, iba-iba nga lang sila ng circle, gano'n. And then through time, gano'n, parang lumilipat-lipat na sila. Ay, lumilipat-lipat, parang come and go, gano'n sila. So, yung mga experiences is nabi-build up sila. Tapos naisip ko, oh my God, oo nga 'no, may sense yun. During that period, habang nagta-transit yung Jupiter is I'm reinventing myself, and then as it goes to different houses in your natal chart, doon ka nakaka-encounter ng iba-ibang discoveries or maybe hardships sa buhay. And then ngayon na eto na, nandun na ako sa pangatlo na hindi ko sure, eto na ba yung midlife crisis? Gano'n. Na-realize ko, oo nga 'no. So, nandun ako sa stage na rediscover uli ako ng sarili. And makes sense now, why do I need to let go of anything na, that doesn't serve me. I mean, kung narinig mo na yon na let go of anything that doesn't serve you. Na halimbawa, mga toxic relationships, generational curses, 'di ba? We have to let them go, 'di ba? Para oo, maalala natin siya. I mean, nangyari nga sa akin, 'di ba? Naalala ko naman. Parang oo, matagal na 'yun, parang move on na lang. Pero naisip ko na, wait lang, hindi eh. Hindi lang siya basta move on. Parang you need to acknowledge it, process it, and do something for you to, alam mo yun, take a different approach on that. Paano mo siya let go? Or sabihin natin na paano mo i-overcome yung mga traumatic na nangyari yun. Kasi parang, alam mo yun, yung naiisip ko kasi ngayon, parang hindi kasi tayo pwedeng, or hindi ako pwedeng stay dun sa mga, "Oh, naalala ko na naman yung ganito na traumatic na something." I can give examples, I can recall stories, pero parang ayoko na nung something na maalala mo siya and then parang stress ka lang lalo. Parang visit na lang siya, and at the same time, parang, "Oh, alam mo na ha, naikwento ko na yung story ko. Alam mo na kung paano iiwasan yung mga gano'ng tao or alam mo na kung paano maglalagay ng boundaries or maybe you have your own ways of um, creating a boundary, 'di ba? Do'n sa mga tao na nang-bully sa'yo or ng toxic na tao, or maybe at this moment you have people na walang boundary sa'yo. Parang ano yun, parang they're abusing you in some way. Parang now, maybe napapaisip ka na, "Oo nga 'no, maybe I have to create some boundaries or um, push myself to, have some confidence." 'Di ba? Eh, sa'kin gano'n, parang naisip ko. And so far ngayon parang mas natututo na ako na mag-no, magsabi ng no, or magsabi na ayoko niyan, or ito yung gusto ko, gano'n. Parang siyempre halimbawa, hindi na naman ako bumabata, pero na dapat na, "Uy, adult ka na naman, eh," 'di ba? Parang
Parang dapat noon pa lang. Pero iba kasi din nakita ko rin 'to no'n sa ibang mga tao na kahit na as they grow older, parang marami pa rin kasing tao na hindi makapaglagay ng boundaries sa ibang tao. Talagang alam mo 'yun, parang push over lang sila. Parang sunod-sunod lang sila sa kung ano yung uso ngayon, gano'n. Anong trending kasi kailangan meron din ako nun, I need to please other people, parang gano'n, 'di ba? Na yeah, pagdating sa mga responsibilities okey o ano parang nagagawa na naman natin, eh, parang we are adulting now, parang we are responsible in many things. Pero pagdating sa relationships dun sa ibang mga tao is wala, eh, ganun ka pa din, eh, same old you, laging pushover ka lang gano'n. Ang bilis mong anong tawag dun sa term na yun? Ang bilis mong masindak, ang bilis mong ma-bully, parang wala kang ground to, "No, ayoko niyan. No, hindi yan okey sa'kin. No, parang hindi yan yung sinabi ko." Yung mga gano'n. Parang hindi naman natin kailangan maging magagalitin or to repel other people, but we need to let go of those na hindi naman tayo nagbe-benefit, 'di ba? Na hindi nakakabuti para sa'tin. And sa buhay natin marami siyang gano'ng aspects. Tapos napaisip tuloy ako na, oo nga 'no, in a bigger picture, simula nung if I'm going to zoom out and ire-recall ko yung mga nangyari sa'kin mula ngayon and sa last year, parang oo nga 'no, medyo hindi naman sobrang layo, pero nag-iba. Mayroon akong may improvement na nangyari sa buhay ko. And nandun ako ngayon sa point na parang, oo nga 'no, napapaisip ako na, ano yun, lumalabas yung mga creative juices uli sa isip ko. Parang nai-inspire uli ako. Bumalik yung saya na hindi ko 'to ma-gets, eh. Parang ang alam ko nun meron na ring, if I'm not mistaken, meron na ring angel number or parang narinig ko 'to somewhere sa tarot card readings na napapanood ko, na parang darating yung time na babalik uli yung passion, yung joy, yung confidence, yung inspiration, yung imagination, yung kung sino ka when you are young, nung time na hindi pa tayo nare-reprogram ng society. Kasi hindi ko sure kung nabanggit ko na 'to in the previous, videos na siyempre 'di ba nung bata tayo parang we are just expressing kung sino tayo, 'di ba? Parang 'di ba tatakbo ka lang gano'n, free to do whatever you want, nai-inspire tayo sa mga napapanood natin sa TV, nakikita natin um, sa surroundings natin, 'di ba? And then ang gusto nating maging is kung saan tayo nai-inspire, 'di ba? Parang so far ngayon, napapansin ko sa sarili ko, mahilig ako manood ng yung mga films kung when I was young, yung mga films na hindi ko pa napapanood noon and mga napanood ko na noon, parang nire-revisit ko sila. I'm listening to the songs, to music. I'm reappreciating the music, the 90s music, the 2000s, the early 2000s kasi yun yung ano, that was my heyday, 'di ba? I mean, heyday naman is lagi namang heyday siguro 'no, depende na yun sa mindset mo. Pero 'di ba siyempre as we grow old gano'n, siyempre meron na tayong iba-ibang, alam mo yun, mas mga hardships pa na shape dun sa kung sino tayo. Pero nung time na when we are teenagers, when we are young, nung bata tayo, 'di ba? Parang iba yung saya noon. And as we grow, as we adult, parang lumadami yung responsibilities natin. Nawawala na yung inner child natin, eh. Ayun, ang galing. Naalala ko siya bigla. Nawawala yung inner child natin. And ako ngayon parang dun ako napapaisip na, is this just a millennial core
Is this just a millennial core? Hindi ko kasi sure kung nanonood ba dito is millennials, Gen Z, or the older generation. I mean, sige, I'm so sorry kung may mga nasabi akong something na nakasakit sa inyo. Pero it's just my thoughts, yun lang. Opinion lang yon. I do not mean to hurt. Pero I hope kung sino man nakakanood nito na nai-inspire somehow. I mean, I don't know. I'm just rediscovering myself uli. And natutuwa ako sa mga changes na kanina lang kasi ngayon ha, parang na-urge ako na bumili ng mga damit uli na parang titingnan ko, halimbawa itong suot ko, I'm all white. Though noon pa lang na nare-reimagine ko na 'to, na magkakaroon ako ng vlog na I'm going to wear all white because inspired ako nun by, um, back in 2000s kasi 'di ba uso ngayon yung mga Y2K, era. When I was young, I really wanted to wear white on white na outfits. Like noon meron akong noon mahilig akong bumili ng mga puti na sapatos and ang ginagawa ko lang is hindi ko siya sinusuot, gusto ko lang siya naka-display until nagluma na siya and then nag-disintegrate sila. Because I really want a look na parang this is me. I'm this guy na wearing all white. Ganon. This is my fashion statement na this is who I am. Ganon. This is my uniform. Parang ganon. So noon pa lang na na-imagine ko na 'tong ganitong look. And then ngayon, parang naisip ko, yeah, I still like this kind of outfit. Like, hindi naman ako lumalabas na naka-all white. But for the vlog, ganon, I'm wearing this. And then naisip ko ngayon, parang gusto ko uling bumalik dun sa time when I was young na things are colorful. Things are, you know, things are primary, secondary colors, solid colors. Kasi parang yun yung napapansin ko na ano yun, na hindi na ibabalik. Like kanina past few days, pag pupunta ako sa shopping mall and then bumabalik-balik ako sa mga clothing stores, napapansin ko talaga na yung mga damit is just color black, color white, color cream, beige, sand, yun lang, shades of brown, white, off-white, and black. Ganon. Kung meron mang colors is ano lang, green. Tapos yung green pa niya is muted yung colors. Yung halimbawa, army green, sage green. Lahat na nakikita kong colors or halimbawa kulay red, burgundy, coral. Coral na siguro yung medyo parang popping na color. Wala na akong masyado makita nung tipong electric blue. And hinahanap ko talaga is apple green. Yung kasi yung favorite ko na color dati when I was young. Parang nawala na yung mga colors ngayon. Di ba nawala? Oo, yun naman siguro nawala. Parang siguro dahil parang ine-embrace na ng mga tao ngayon yung sobrang minimalist na look. And dahil siguro, yeah, aesthetic revisions, 90s. Kasi 90s ganun yung style parang, ano tawag dito? Yung medyo a bit corporate. Parang napanood ko nga sa isang video is everyone, people now, the kids now are wearing, ano ba yun? They look like insurance agents. Parang they're clubbing and then they're wearing parang insurance uniform. Kasi medyo medyo a bit formal, mga naka-blazer, and then yung maluwag na pants, parang corporate look, and then the shoulder bags. And then, oo nga, napansin ko parang sobrang medyo pare-pareho na uli. Tapos everyone is into those colors, parang those dull. Yeah, may nakikita naman akong colors, pero mostly pag yung mga sporty, when you go to sports section, sports type of clothing, ganon. Doon lang ako makakita ng colors. Pero other
other clothing stores, medyo nahihirapan ako maghanap ng, um, yung mga kulay na specific colors na gusto ko. So, parang naisip ko, "Oh my God, medyo mahirap 'tong gagawin kong yung bagong gagawin kong reinvention." I'm just keeping images on, Pinterest, gano'n. Pero alam mo 'yun, yung discovery ko kanina na parang, "Oh my God, Jupiter return." Ngayon ko lang na-research 'yun. Though again, I'm not professional astrologer, pero natutuwa ako do'n sa discovery na 'yun. Kasi nag-match lahat, eh, na parang, oh my God, everything makes sense. Everything, the universe, God, your higher self, whatever you label you want to call it, whatever you want to believe in, somehow, meron tayong free will to do anything. Pero alam mo yun, in the bigger picture, parang nakalatag na siya na ito yung mangyayari sa'yo. Na eventually ito yung mangyayari sa'yo. Siguro kung susundan mo yung free will mo is para magkakaroon ka ng side quests. I'm not sure, narinig ko yun sa mga tao na gamer eh. Hindi ako nag-games eh. Yung mga gamer na meron daw sila mga side quest, ganun. So siguro, oo nga no, pag halimbawa sinusunod natin yung free will natin, kung ano yung gusto natin. Halimbawa, ikaw yung tao na wala ka namang idea sa anything about the spiritual, subconscious, or mystical somethings. 'Di ba? Parang you just go in the hamster wheel of life. Para mapapansin mo na parang, yeah, marami kang side quest. But then eventually, life will give you something na matatandaan mo because the universe is putting you na parang ilalagay ka niya doon sa mga places na kung saan ito na yung nakatakda na so far na mangyari. It doesn't need to have a certain time, pero at this particular period, maybe years, maybe months, possible. And then it's up to you if you're going to follow it or not. Medyo mind blown lang ako. Gusto ko lang siyang i-record because wala lang, hindi ko sure kung sino makaka-relate. Kasi ang dami ko naman pinagsasabi na impromptu lang. Pero natutuwa ako kasi at least meron na ako ngayong parang positivity na parang oo nga no, I don't want to, well, I can discuss further about some examples on generational, changing generational traumas or cycles. Pero parang, I don't want to make my vlog gloomy. Ganon. Parang, if I want to do something creative. I want to do something na nakaka-inspire naman. 'Di ba? Kasi parang, alam mo yun, parang this world is so, wala masyado ng dark and gloomy, 'di ba? Na kailangan maghanap tayo ng sarili nating heaven. Yun yung pumasok sa isip ko, heaven. Kailangan maghanap tayo ng sarili nating heaven. Kailangan maghanap tayo ng sarili natin na kaligayahan. Kailangan i-set natin yung mind natin. This is our own life, our own responsibility, our own journey na kailangan tayo yung mag-realign na kung ano ba talaga yung gusto natin sa buhay. Ano yung gusto mo na i-overcome, and then ang word na naisip ko talaga lagi dito, so recently ang lagi ko naiisip is the word transmutation. I googled it. Transmutation is like transformation. Transformation siya. And na-realize ko, oo nga no, transmutation. How can I transform? How can I transmute this negative past life or the old patterns, old self? Paano ko siya itatransmute into something better? At yon ang i-figure out ko pa lang. Yun ang i-figure out ko pa lang. Hindi ko, may time pa ba ako? Oh my God, 1 minute na lang, mag-1 hour na ako. Parang,
i-aano ko lang yung magsasabi lang sana ako ng something about, itong na-research ko about the Jupiter return, just to say something na about dun sa na-research ko. Eto lang, ha. Eto, Jupiter return in first house, which is kung nasaan ako. It's a great period for new beginnings. You have a lot of energy to take initiative and commit to long-term goals. Oh my God, ito na ba yung long-term goal? My God. Please universe, help me. Kasi kung gagawa ako ng mga topics, parang please help me na makaisip ng topic para makapag-upload ako ng ano, ng regular, gano'n. Ito lang yung ayoko, Jupiter in the first house may indicate weight gain. Totoo 'to. Ito yung napansin ko, parang kumakain na ako ng mga salad ngayon, which is nakakatulong naman sa health. It's just that, alam mo yun, ang bilis kong lumobo ngayon. Parang nahihirapan akong bumili ng new clothes. But again, yun lang yung na-research ko. So, sakto na tumama lang. So, yun. I do not know. Yun lang yung gusto kong i-share. 1 hour na din ako eh. So, gusto ko na itong tapusin. Na siguro hindi naman din kailangan na magkaroon ka muna ng Jupiter return para just to change yourself, just to change who you are. Maybe kung naiisip mo na kailangan mo, if you need to let go of things na hindi na nagse-serve sa'yo, if you need to let go of kung may napapansin ka na this pattern is keep on repeating, na feeling ko kailangan gawan ko na 'to ng I need to take action. Maybe you need to take action. Gawan mo siya ng solusyon, hindi yung pagtitiisan lang natin hanggang sa parang pagsisisihan natin na bakit ba hindi ko ginawa yun, 'di ba? Kasi ako nangyari na yun sa'kin. Like, 'di ba, kung siguro kung tinuloy-tuloy ko lang yung vlog ko noon, yung fashion vlog ko noon, siguro baka nag-iba yung trajectory nung buhay ko, 'di ba? And somehow, uulit-uli ako ngayon. This is my 3rd time, 'di ba? I do not know hindi ko alam kung anong mangyayari, 'di ba? I'm just exploring. I'm just exploring this this vlog, this YouTube. Hindi ko alam kung may manonood o wala. But still, I'm trying, 'di ba? Who knows? We never know. Pero yun lang, 'di ba? Again, we have free will, ha. May free will tayo and may freedom tayo to believe the things na kung anong gusto natin. So use your discretion. If you think na hindi ka naman naniniwala sa mga sinabi ko, that's fine. That's okay. But if you believe, yeah, take it with a grain of salt. Just start small, just for entertainment purposes, just for the topic of discovering. Ganun lang muna. Just don't take it seriously. Ganun. Kasi parang, syempre, dun pa rin tayo, grounded pa rin tayo. We have to stay in reality. Ganun pa din. So, priority yon. Priority muna natin yung everyday life natin. And then these things, do this on our free time. Eto, I'm doing this on my free time. 'Di ba? Somehow, nakatulong. Yun lang. I'm not sure kung ika-cut-cut ko 'to, but I do not know. But yeah, that's it. Bye-bye.